Narecover na po ang bangkay ng isa sa mga natabunan sa gumuhong landfill sa Rodriguez, Rizal. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagsasagawa po ng compacting o pagsisiksik ng basura nitong Biyernes nang biglang gumuho ang bahagi po ng landfill. Sa pagbisita nga ng News 5 sa landfill, magkakaiba naman ang bilang ng mga sinasabing natabunan. Ayon po sa may-ari ng landfill at lokal na pamahalaan, 3 lamang ang nawawala. Ayon naman sa isang survivor, nasa 20 mga kasamahan niya ang hindi nakaligtas. Nauna na ring sinabi ng grupong kadamay sa panayam ng programang ito na nasa 50 ang nawawala. Ayon kay Kadamay Secretary General Mimi Doringo, hindi makalantad ang mga naninirahan sa landfill dahil sa takot na mawala ng kabuhayan. Batay na rin po doon sa mga nakakausap natin, ma'am. Ang sinasabi po ng iba ay talagang hindi yun ilalantad nung mismong I-Swims ng LGU at ng barangay dahil umiiwas doon sa pananagutan. Yan nga po ang tinig ni Kadamay Secretary General Mimi Doringo at una na rin pong hinamon niya ang pamunuan ng landfill. O hinamon naman po ang pamunuan ng landfill ang Kadamay na maglabas ng ebidensya sa sinasabi po nila na bilang ng mga natabunan. Samantala po naman, umabot po sa higit na 700,000 individual ang naapektuhan ng ulan at bahang hatid ng Shoreline doon sa Mindanao. Ayon po sa datos ng DSWD, pinaka-apektado po ang Davao Region at Caraga. Nasa 20,000 po ang kinakailangan lumikas. Nagpaabot naman po ang DSWD ng nasa 44.8 milyong pisong halaga ng mga tulong sa mga apektadong residente. Sa iba pang balita, sapul naman sa video ang panloloob ng 3 magnanakaw sa bahay po ng isang negosyante sa Lucena City sa Quezon. Kita pa ang paglalakad ng mga suspect sa loob ng bahay. 2 sa kanila armado ng baril. Sa eksklusibong panayam po ng News 5 sa anak ng biktimang negosyante, nasa kwarto sila noon ng kanyang pamilya nang pumasok ang mga magnanakaw. May security guard daw sila pero iginapos ito ng mga kawatan gamit ang nylon cord at kinuha ang kanyang baril. Inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng mga natangay sa tahanan. Samantala po, ipinatawag po naman ng alkalde po ng Cordova, Cebu ang mga kabataang nagkakarirahan at nag-motor stand sa kalsada. Sa video nga po'y kita ang aktual na karera. Ang iba sa kanila po'y nag-ala Superman pa. Nakarating po sa lokal na pamahalaan at doon nga po ay ipinatawag ang mga sangkot sa drug racing. Napagalamang 3 sa kanila mga menor de edad. Pamang mga walang driver's license ang mga nagkakarera. Ayon sa mga kabataan na engganyo silang gawin ang motor stunt nang mapanood ang rider na nag-video po sa Trans Central Highway sa Cebu kamakailan lamang. Nangako po ang mga magulang ng mga sangkot na kabataan na babantayan na ang kanilang mga anak. Sapul naman sa video ang lalaking nagtangkang buksan ng pintuan ng kotseng hindi naman sa kanya. Diyan nga po yan sa Bacoor sa Cavite. Binusinahan ng driver ang lalaki. Hinampas din ng babaeng driver ang salamin para sitahin ang lalaki. Pero ginaya lamang siya ng lalaki habang patuloy po na binubuksan ang pintuan ng kotse. Sa takot ng babae, pinaandar ang kanyang sasakyan. Hindi kaagad bumitaw ang lalaki pero kalaunan ay naiwan na rin. Nakontak naman ng News 5 ang pamilya ng lalaki na si alias Joel. Ang kwento po ng tatay ni alias Joel, may problema sa pag-iisip ang kanyang anak at pabalik-balik sa mental hospital. Humingi na sila ng pangunawa sa nagawa po ng kanilang anak. Dinala na rin nila sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong si alias Joel. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!